At yun na nga ng mga kabayan, pag-usapan nga po natin ha. Ito pong siya na naman po, parang akala mo kababalaghan na naman po nangyayari sa gobyerno natin. Mga kabayan, ano po ba yun? Ito pong confidential funds ni Junior, mga kabayan. Kung di ka ba naman po maiinis, mga kabayan, ewan ko na lang po sa inyo. Kasi ako, mga kabayan, nung nalaman ko po at nabalitaan na yung confidential funds ni Junior ay tumabo ng 4.5 billion mga kabayan, letter B po yun as in baboy. 4.5 billion pesos po meron si Junior bilang kanyang confidential fund sa taong 2026, mga kabayan. Kung di ka ba naman maiirita at manggagalaiti, bakit, mga kabayan? Mantakin mo yung confidential funds ni BP Inday Sara na 140 million, letter M. Million. Wala pa po sa kalingkingan ng 4.5 billion ni Junior. Kating-kati po. Etong mga to, yung mga alipores na dyan sa Kongreso, na-i-impeach si BP Inday Sara. Kating-kati po, maging ang kanyang anak na si Sandro Marcos. Una pang pumirma para ma-impeach si BP Inday Sara. Dahil lang sa 140 million, letter M. As in magnanakaw, M. 14 million. Samantalang itong kay Junior, 4.5 billion. Kung di ba naman kayo tinamaan ng isang... Tapos, wala lang kayong gagawin. Yung mga congressman walang gagawin, sasabihin nilang nila na, ay, hindi. Ano yan, pag si Bongbong Marcos ang humawak ng pera, hindi yan magnanakaw. Pag si Bongbong Marcos, pwede mong bigyan ng 4.5 billion na confidential funds yan. At panatag kami. Yun po sasabi nga po ni Atty. Claire, di ba? Gagamitin po yan ng maayos. Kasi si Bongbong Marcos yan Hindi naman yan si BP Inday Sara diba? Ganyan po yung mga bukang bibig ng mga hinayupak na yan Pati hindi nyo imbestigahan niya, 4.5 billion, Diyos ko po, 140 million ng kay BP Inday, galit na galit kayo, taing-tay kayo ma-impeach. Mapuki ng ano kayo diba? Kung patas kayo, lahat dapat inimbestigahan nyo. Pusang gala, 4.5 billion na usapan dito, letter B. Diba? Hindi mo naman kayo isa't kalahati Tapos pagdating kay BP Inday Sara, 140 million, galit na galit kayo, taing-tay kayo. Hindi kasi ginamit niya yung naglagay kasi siya dyan ng yung mga pangalan ng mga intelligence officer, piatos. Diba? Meron pang Marian Rivera. Okay lang, sino ba? Sige, sino? Sinong matinong tao na may kokote ang maglalagay ng tunay niyang pangalan? Diyan. Intelligence officer nga siya, mga gunggong ba kayo? Di pag nalaman yan, nakita, kaya gustong-gustong malaman nito ni Franz Castro yan Gustong-gustong malaman. Nila Manuel, Raul Manuel, Labrosas, kung sino yung mga intelligence officer, para Para ipatumba. Bakit? Yung panahon ni Pangulong Duterte, nangulumtoy sila Diba? Halos ma-wipe out na nga sila. Dumadami na naman sila ngayon. Bakit po? Dahil dito kay Junior Diba? Mga puki ng... Diba? Pusang ganda panggalaiti. Tama yung sinasabi ni Senator Ping Lacson noon. Bakit si BP Inday lang? Diba? Dapat, pati mga congressman may mga confidential funds Diba? Dapat lahat. Lahat imbestigahan. Diba? Legit naman po Totoo naman po. 4.5 billion binigay nyo kay Bongbong Marcos. Sasabihin nyo, wala siyang gagawing masama dyan. Paano nyo nalaman?
Paano nalaman? Eh lahat ng sabihin ng mamang yan, kabaliktaran ng nangyayari eh. Ha? Hindi namin papapasukin ang ICC. Pukin ang ina. Andun na sa, di ba? Nasa dahig na si Pangulong Duterte. Oh, mag-resign kayo, pagre-resignin ko mga kabinete. Pusang gala, nag-resign ba? Nung nag-resign, binalik mo eh. Hindi mo tinanggap yung resignation eh. Nag-resign si Remulla, hindi mo tinanggap. Nag-resign si Recto, hindi mo tinanggap. Diba? Engot ka eh. Kung ano sabihin mo, baliktad. Ayoko ng impeachment. Pusang gala, anak mo unang pumirma. Tapos sasabihin nyo ngayon, 4.5 billion. Ay, hindi. Ano yan? Magaling kasi yan si Bongbong. Diba lahat na sasabihin yan, maayos talagang gagawin niyang maayos yan. Pusang gala kayo. Kung hanggang ngayon pa naman naniniwala pa kayo dyan. Masahol pa kay Noy-Noy yan eh. Hindi ko makapunta EDCA sites dito. Pusang gala ka, pinuno mo na eh. Diba? Ewan ko na lang talaga. Ewan ko na lang. Bakit ba may naniniwala pa dyan sa... Ko po. O ito mga bayan, napakinggan natin yung paliwanag po dyan, ha? Ni Atty. Harry Roque, dyan sa 4.5 billion, ha? As in, baboy. 4.5 billion. As in, buwaka lang ina. Ha? Na confidential pa ni Junior. Ha? Nakakapaggalay ito eh. O ito po, Atty. Harry Roque, pasok po. Lang ang kalaban natin, Marcos Jr. Tandaan niyo po ha, yung mga ayaw bumanat kay Marcos Jr., tanungin niyo, tunay ba silang DDS? Bakit ayaw nila bumana? Sa nagpakulong kay Tatay Digong, ganun lang po kadali yun. O pwede bang banatan nila yung mga naging tapat sa pagsilbi kay Tatay Digong, gaya ko, na nasira ng buhay pamilya, na namumuhay malayo sa pamilya, at the same time, hindi nila babanatan ng Marcos Jr. at puro I love Marcos ang maririnig mo sa kanila. Dapat hindi. Pero pag-usapan po natin ang kawalangian ng Marcos Jr. na 4.5 billion ang kanyang confidential funds at intelligence funds sa proposed 2026 budget. Samantalang, in-impeach nila si Inday Sara Duterte para sa 125 million confidential funds. Again, bakit ba ito dapat maging dahilan para lahat tayo maalarma? Dahil ang confidential at intelligence funds, hindi po yan nadadawit o hindi napapasailalim sa thorough audit. Hindi po kinakailangan i-liquidate yan. Merong certification lamang na susulat yan na yan ay ginamit para sa public purpose. No? So matindi po yan. Yan ay kumbaga bank account with no responsibility and accountability. Ang tanong, ang rule po ang mga intelligence funds at confidential funds ay para sa mga ahensya ng gobyerno na kumakalap ng impormasyon para sa national security. Ang tanong, bakit mayroong 4.5 billion ng presidente samantalang may hiwalay naman na confidential at intelligence funds ang Armed Forces of the Philippines, ang Philippine National Police, ang NICA. Lahat po ng ating intelligence gathering agencies ay meron silang confidential at intelligence funds. Bakit kinakailangan pa ng presidente ng piggy bank na 4.5 billion? And yet, pinagdiskitahan si yung 125 million ni Inday Sara. Well, ang sagot po dyan, dahil kinakailangan ni Marcos Jr. na bilhin ang katapatan ng mga tao na susuporta para siya'y manatili sa pwesto. Sino yan? Well, nandyan na rin ang kasundaluhan, kaya magbibigay yan kung ano mga benepisyo dun sa mga commanders para wag sila mag-coup. Pangalawa, binibigay din niya sa mga politiko. Dahil alam naman natin na mga politiko ay talagang dugong buhaya at lalamon ng puwerta ng pondo galing sa taong bayan kapalit ang kanilang katapatan. Pero ito po ay katapatan for sale at hindi tatagal. Pangatlo, dahil sa kanilang pagnanais na yumaman courtesy of public funds. At alam niyo naman, ang dugong Marcos, sinanamos na po yan with corruption and plunder. Dahil nga po sa Guinness Book of World Records, nasa top 5 po ang mga Marcoses bilang pinaka-corrupt na mga leader sa buong daigdig. Kaya asahan nyo na po, yung 4.5 billion na yan, pamimigay para bilhin ng loyalty at para lamunin ng mga magnanakaw na dugong Marcos. Yan po ay pawang katotohanan lamang. Bukod pa po yan doon sa kikitain nila sa mga infrastructure project na mga mega billion projects. Hindi lang naman po mga senatong at congressman
ang nakikinabang dyan. Siyempre, ang nagpapabid ng mga pinakamalalaking budget ay DPWH mismo. Asahan niyo po na pati yung mga proyekto na talagang mega billion projects na nagpapabid ay National Office, meron din mong kubra dyan ang presidente. Bakit? Akala niyo ba walang kubra ang presidente? Ganito po yan. Ang congressman, dahil siya ay nai-influensyahan niya yung district engineer, nauutusan niya yung district engineer kung kanino ibibigay ang proyekto na kontraktor. At yung kontraktor ang magbibigay ng 42% congressman. Pero yan ay para sa mga proyekto na nasa kanyang distrito. Paminsan-minsan, nakakakubra rin sila doon sa regional. Bagamat nagtataka nga ang marami, bakit pati regional pinaghihimasukan ni congressman? Dahil ang region naman kasi, maraming congressman involved. Pero depende kung gaano kakapal ang mukha ng congressman o ng senatong at gaano yung kalapit siya sa regional, nakakakuha rin sila ng tongpat sa regional projects. Pero sa national projects, ang balita ko, pati yan, binibigyan ng kaunti ang mga congressman. Pero ang bulto niyan, napupunta na sa mga national officers. Sino? Aba, kasama na po dyan ang pinakamataas na opisyalis ng gobyerno na nagre-report sa kanila ang mga opisyalis ng DPWH, kasama na siguro yung mga pinakamatataas na mga opisyalis ng DPWH. Yan po ang pawang katotohanan lamang. So bukod pa po doon sa kinakana na confidential funds, dahil ito nga po ay not subject to regular accounting at nagpapataba ang mga national leaders, meron din silang kubra sa infrastructure. Kaya nga po, kung haabot na ng 1 trilyon ang budget ng DPWH, na nung isang taon nga dapat naging mas malaki pa kaysa sa DepEd. Totoo po yan. Kasi ang ginawa nila, pinagsama-sama lang nila yung mga budget ng iba't ibang mga may kinalaman sa edukasyon para sabihin na number 1 pa rin ang budget ng DepEd. Pero hindi na po totoo yun dahil sinama na pati yung mga parang budget at ang PMA sinama doon, no? Para lang patunayan na mas mataas pa rin ang budget ng education. Ang totoo po, mataas na ngayon ang budget ng DPWH dahil lahat po sila nagkakaroon ng bonanza. Lahat po sila nakikinabang sa proyekto at karamihan ng mga proyekto nga po na kung saan sila yung nakikinabang ay flood control projects. Well, ako po'y binubuhay ko lang itong usapan na ito dahil dati na naman natin alam ito Pero kinakailangan po talaga, magalit na tayo! Ano ba yan? Hindi ba kayo nagagalit na talagang naging kabahagi na ng buhay natin ang paglalamon ng kaba ng bayan sa panig ng mga politiko sa pinakamataas hanggang sa mga pinakamababa? At least siguro kung may konsulasyon kasi yung mga local officials, konti lang ang budget nila, konti lang ang kanilang nalalamon. Pero iskandalo na po talaga ang nalalamon ng mga national officials natin sa level ng congressman all the way up to the presidency, I would dare say. Kasi itong 4.5 billion neto, over and above dun sa kubrang makukuha nila sa mga nationally funded projects. Di ba po? At meron lang talagang hierarchy yan kung sino ang pakikinggan ng mga nagpapabid out ng mga government projects. Now anyway, dahil pinag-uusapan natin yung 125 million na naging dahilan para i-impeach si Inday Sara, ano ba ang balita dyan? Naghain na raw ng motion for reconsideration ang Kamara de Representante. Well, sa tingin ko po, dahil nga po unanimous ang desisyon ng Korte Suprema, yun, napahiya yung Risa Ontiveros. Sinabi niya, ay may kaso na ang isang embark decision ay nabaliktad. Ayun, kalokohan. Sinabi ng Korte Suprema spokesperson na ako, hindi mo alam ang pinagsasabi mo. Kaya nga aking advice kay Risa Ontiveros, kung talaga gusto niyang maghimasok sa pagiging abogado, mag-aral ka ng abogasya. Tignan natin kung papasa ka ng law school at tignan natin kung papasa ka ng bar. Pero sa tingin ko, sa asta niyang nakita ko na ako nga, walang kaebidensya, pilit ako dinadawit sa Pogo, walang pag-asa maging abogado yan. Walang pag-asa pumasa yan ng law school. Hinahamon kita. Sige nga, pumasa ka ng law school, pumasa ka nga ng bar, wala kasi ang mundo mo, gawa-gawa mo lamang. Okay? Kaya lang naman tayo napabalik dito sa isyong ito dahil nga naghain ng motion for reconsideration, maraming gusto mag-intervene ng mga katropa ni Risa Ontiveros at umaasa sila na mabaliktad ang desisyon ng Korte Suprema. Nako, dream on. Dahil ang katunayan po at ang realidad, hindi po pwedeng umamin ang lahat ng mahistrado na bumoto unanimously para ipatigil ang impeachment na sila ay nagkamali. Maski pa po, tinatakot na nga ni Tambaluslos ang mga justices ng impeachment. Lalo lang po lumakas ang loob ng mga justices. Believe you me, lalo lang lumakas ang loob ng mga justices dahil hindi naman sila para
tumanda pagiging abogado, linaan ang buhay para sa batas at magpapatakot sa isang tambaluslos lamang. Tingin ko lalo silang lumakas, lalo silang maninindigan sa tama. Lalo silang maninindigan doon sa katungkulan ng mga maestrado ng Korte Suprema na itaguyod ang pinakamataas na batas sa ating bayan at yan nga ang ating saligang batas. So sa tingin ko, goodbye impeachment na talaga, over 125 million pesos. Pero ang abangan natin sa darating na taon, dapat naman yung tamang ma-impeach at matanggal sa pwesto, yan si Marcos Jr. Betrayal of public trust. Yung pagduda na gumagamit ang pinagbabawal na droga at ayaw magpa-drug test, hair follicle test. Bakit po yung betrayal of public trust? Kasi nga, bilang presidente, siya ay tagapagtupad ng batas. Bakit ayaw niya gumawa ng hakbang para pasinungalingan yung pinagdududahan ng marami na siya ay drug addict? Hindi naman ang galing yan sa mga kwento-kutsero lamang. Galing yan kay Presidente Rodrigo Roa Duterte. Galing yan kay PIDEA Agent Morales. Galing yan sa confidential informant ni Agent Morales. Galing kay Cathy Binag na nakakita sa kanyang dalawang mata. Hindi ba betrayal public trust kapag ayaw niyang sabihin ang katotohanan at ayaw niyang pasinungalingan ang mga paratang sa kanya? O graft and corruption, saan? Siya nag-utos na ibalik yung pondo ng PhilHealth na merong special law na tayo nagsulong na ang pondo ay dapat gamitin lamang para sa pagbababa ng premiums o di naman kaya pagtaas ng mga benepisyo ng miyembro. O, pinalamo na naman niya sa mga contractors dahil pinagastos niya yung pondo na nakalaan para sa universal healthcare para patabain ang mga buhaya sa gobyerno na gumagawa ng public infrastructure projects. Diba? Hindi ba yan ay graft and corruption? Siya mismo ang nag-utos. Yan ang sinabi ng PhilHealth. Kaya kayo, mga kongresista, ang hinihingi ko sa inyo, maging tapat sa inyong katungkulan. Ang dapat ma-impeach ngayon pa lang, Marcos Jr. At ang pangatlong ground pa ay yung pagsuway sa nakasakad sa ating saligang batas na we renounce war as an instrument of our foreign policy. Bakit? Dahil pinapayagan niya yung ating teritoryo na maging base ng mga Amerikano na gagamitin naman ito not for defensive purposes but for offensive purposes dahil maghihimasok sila kapag magdeklara ng independensya ang Taiwan galing sa China. Hindi ba yan ay paglabag sa saligang batas? Dahil ang sabi ni Marcos Jr., maghanda na tayo dahil talagang sasali tayo sa gera kapag pumutok ang gera sa Taiwan. Hindi ba yan ay paglabag sa ating saligang batas na hindi tayo po pwede na gumamit ang dahas para sa ating panlabas na relasyon? And yes, sasabihin niya, prepare for war over Taiwan. Di ba? Yan ay violation of the Philippines renounces war as an instrument of foreign policy. O hindi mo na naman naintindihan, palibasa hindi ka nag-college. Yan ang hirap sa mga high school graduate lamang ng presidente. Miski ordinary meaning ng saligang batas, hindi nila naiintindihan. Di ba? Ay nako mga Pilipino, napakatagal ko na pong namumuhay. Mag-iisang taon na akong mamumuhay in exile, away from my beloved Philippines. Ang record ko po, halos 3 taon, pero nag-aral po kasi ako sa Amerika nung college. Matapos ang 1 taon sa UP, lumipat ako sa Amerika at nagtapos sa Amerika. Pero palapit na po yung aking record. Dahil itong record ko po dito sa England, kapantay na ng record ko nung unang beses ako nanirahan sa Europe para mag-aral din ng Masters of Law sa London School of Economics and Political Science. Hindi po masaya ang buhay dito, bagamat inaaliw natin ang sarili. Tama ko ngayon sa camping. Nangunguna na dyan yung aking mga 2 anak na si Vine at si Mary, si Hearty, si Casey at ang kanyang pamilya, si Jessica, si sino pa ba? Si Melin, si Nalin. Ang dami po niyan. Hindi ko po maisa-isa. Halos lahat naman po sa dahig ay naging kaibigan ko. Except, sasabihin ko po sa inyo, 6 lang po silang hindi. At kilala niya kung sino yung 2 doon. Diba? Anyway po,
Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Pasensya na kayo. Pero paminsan-minsan, importante na mailabas ko ba yung saloobin ko. Talaga ako galit kay Marcos Jr. Bakit? Kasi pinagbigyan ko siya eh. Akala ko talaga, babaguhin niya yung imahe ng kanyang pamilya at gagamitin niya itong pagkakataon na ibinigay sa kanya para maiwasto ang pangalan ng Marcos sa kasaysayan ng Pilipinas. Yung pala, mas malala pa ang gagawin. Alam niyo ba dito pagdating sa Amerika, ang Marcos Jr. ang Marcos Sr. at least nakakuha ng renta sa paggamit ng ating mga teritoryo para sa base militar ng Pilipinas. Ngayon, itong paggamit ng mga Amerikano, utang na loob pa natin sa mga Amerikano. Sinasabi nila, well, yung paggamit ng mga teritoryo, para yan sa depensa ng Pilipinas. Sinong linoko nyo? Loko nyo yung lolo nyong panot. Wala naman kayong pinangakuan na ayaw yung cladang defense namin na pinanindigan ninyo sa kasaysayan ng Amerika. Lahat iniwan ninyo. Iniwan nyo ang mga South Vietnamese. Iniwan nyo ang mga Afghan. Di ba? Iniwan nyo ang mga Iraqis. Sanay kayo mang-iwan pag wala ng silbi. Kaya tigil nyo na yang paniniwala mga Pilipino na narito ang mga Amerikano para sa ating sariling pangangailangan. Ang katotohanan po, kinakailangan magsama-sama tayo bilang isang bansa, palakasin ang ekonomiya, bumuo talaga ng sariling hukbong sandatahan na makapagbibigay proteksyon sa ating territorial integrity. Wala pong substitute. Walang kahit sinong dayuhan ang magpapakamatay para sa Pilipino. Tanging Pilipino lamang ang magpapakamatay para sa mga Taiwanese. Pero mga Taiwanese, wala namang pakialam